Nakakatakot ang nangyari sa babaeng naliligo sa dalampasigan. Naglalagay ng sunscreen si Mr. sa misis niya nang may makita siya. Kaya't nagpasya siyang lumangoy sa dagat kahit na tumutol ang kanyang asawa. Ngunit nang magising ang babae, wala na siyang asawa. Nagmamadali siyang nagtanong sa mga mag-asawa sa paligid, ngunit sinabi nilang naglalaro na sila dito ng kalahating araw at hindi pa tapos. May pumasok at kinuha ang telepono para tawagan ng asawa pero wala sa serbisyo ang numerong na-dial. Nagpanik ang babae at nagmadali siyang magbihis at mag-impake. Tumakbo siya sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong. Hindi nagtagal, hinanap siya ng mga tao sa dagat ngunit walang palatandaan ng kanyang asawa. Kinailangan ni Lisa na magulat sa lokal na pulisya tungkol sa insidente. Sinabi niya sa opisyal ang mga detalye ng sitwasyon. Humagalpak ng tawa ang pulis. Sinabi niya kung sino ang makakapag-swimming gamit ang cellphone at na ang dagat dito ay napakalinaw at napakakinis ng agos at hindi pa niya narinig na may nalunod sa buong buhay niya rito. At ang asawa ng babae ay isang retired swimmer. Pagkatapos ng maikling pag-unawa sa sitwasyon, sinabi niya sa babae na umuwi at maghintay ng balita. Nag-aalala sa kanyang asawa na natili siyang natutulog buong gabi. Kinaumagahan, nagpunta siyang mag-isa sa lugar kung saan nawala ang kanyang asawa. Ang resulta ay naghintay siya ng ilang buwan, ngunit wala pa ring pahiwatig ang pulisya at patuloy siyang hinihimok ng paaralan na bumalik sa klase. Naging guro sa sining sa universidad, hindi siya sumuko sa paghahanap ng asawa na maaaring buhay pa. Baka na-aksidente lang siya, ngunit nang tumingin siya sa kanyang computer, may nakita siyang kakaiba. Nang magdaos ng event ang kumpanya ng kanyang asawa. Isang eleganting mukhang babae ang biglang sumulpot sa loob. Close daw siya sa asawa niya, pareho silang mukhang seryoso as kung may pinag-uusapan sila at naghinala si Lisa. Kinabukasan pagkatapos ng klase, may biglang lumapit sa kanya na estudyante. Tinulungan niya si Lisa na hanapin ang kanyang asawa 6 na buwan na ang nakakaraan. Nagulat si Lisa, hindi niya namalaya na estudyante pa si Jack. Ipinaliwanag ni Jack na pupunta lang siya sa beach para sa summer job para lang kumita ng pera sa pag-aaral. Na-inlove siya sa babae sa unang tingin. Habang naghahanap, nang sabihin ni Lisa na siya, hindi nabalitaan ng kanyang asawa, mas naging matapang si Jack. Gusto ni Jack si Lisa, ngunit tinanggihan siya ni Lisa. Kinuha niya ang video ng kanyang asawa sa bahay ng kaibigan. Gusto niyang makita kung kilala niya ang babae sa video dahil siya nagtatrabaho sa parehong kumpanya bilang asawa niya pero hindi rin daw niya nakilala. Dahil ang babaeng ito ay dinala ng asawa ni Lisa, hindi niya nakitang masyadong intimate ang dalawa, lalong naguluhan si Lisa. Pagkatapos, nakipag-appointment siya sa manager ng bangko para makakuha ng pera. Sinabi ng clerk na na-withdraw ng kanyang asawa ang lahat ng pera 6 na buwan na ang nakakaraan. Lalong naghinala si Lisa nang marinig ito. Napakahirap na ngayon na bayaran ang sarili niyang gastusin sa pamumuhay. Ito ay lalong nagpasigurado sa kanya na hindi ganoon kadali ang pagkawala ng kanyang asawa. Sa mga susunod na araw, nagkaroon ng lakas si Jack na lapitan si Lisa araw-araw at niyaya pa siyang maghapunan upang pag-usapan ang pagpipinta. Tinatanggihan ni Lisa si Jack, ayaw niyang makasama ito. Hindi niya alam kung buhay o patay ang kanyang asawa at hindi siya makakahanap ng bagong kasintahan agad. Ilang araw ang lumipas, tumawag ang pulisya kay Lisa. Na-recover nila ang bangkay ng isang lalaki. Gusto ni Lisa na pumunta roon para matiyak na siya ang asawa. Nagmamadali siyang pumunta sa morgue at nalaman niyang hindi siya asawa ng lalaki. Sinabi ng pulisya na sila ay nawawala 6 na buwan na ang nakalipas. Walang balita, kaya't iniisip ng mga pulis na maaaring buhay pa ang asawa ni Lisa. Malamang kusa siyang tumakas kasama ang ibang babae at walang lumalangoy gamit ang cellphone. Ang pahayag na ito ay lubos na ikinairita ni Lisa. Tuluyan na siyang napaluha. Mula nang mawala ang kanyang asawa, lagi niyang namimiss ang kanyang asawa. Dahil dito, mas naging determinado siyang mag-imbestiga. Kaya kinabukasan, nilapitan siya. Tinanong ng kasamahan ng asawa ang tungkol sa babae, ngunit may sinabi ang lalaki na labis niyang ikinagulat. Sinabi ng lalaki na nang mawala ang kanyang asawa, huminto ang babaeng iyon sa trabaho at nagpunta sa ibang kumpanya. Sinabi niyang iniimbestigahan ng kumpanya ang asawa ni Lisa dahil sa hinalang naglilipat ito ng pera mula sa kumpanya. Malaking impormasyon ito, ang pagkawala ng kanyang asawa ay tiyak na may kaugnayan sa babaeng ito. Binuksan ni Lisa ang computer at hinanap ang address ng babae. Maya-maya, may kumatok sa pinto.